Sabi sa sabi nung kapamilya, wala silang suspect na may kaaway itong broadcaster na ito. At hindi nila alam, no? Kung ano motibo. Yan. Pero isa po ang kapansin-pansin dito. Alam ang galawan. Alam na naka-live. Maaaring follower pa to. Delikado. Baka follower yan, nag-subscribe. Pag subscribe, inaabangan na pala kung kailan magla-live. Pero pansinin nyo, alam kung saan siya pupuntahan. Dire-diretso. Yan, eto lang po ang sa akin. Kailangan po sa lahat ng investigasyon, paalala ko lang, hindi pa lumalalim ang investigasyon dito. Sisimulan ko na agad. Ito ay dapat simulan sa mga malalapit na kamag-anak at malalapit na kaibigan. Again, hindi po natin pinagbibintangan ng kamag-anak, hindi po natin binibintangan ng kapamilya, pero standard po yan. Kahit sa ibang bansa, kahit sa Amerika, ganyan po ang nangyayari. Unang iniimbestigahan, asawa, anak, malalapit na kamag-anak, malalapit na kaibigan. Kasi alam eh. Okay? Tapos hindi pa alam, wala silang motibo kung sino ang dumali. Wala namang kaaway. Okay? Again, hindi ko po pinagbibintangan ng pamilya. Ito po ay dapat ginagawa ng mga investigador. Dapat yan, ginawa na rin kahit kay Percy Lapid. Dapat yan, ginawa na rin kay Degamo. Ang unang iimbestigahan, kamag-anak, asawa, anak. Hindi po pinagbibintangan natin yung mga asawa, ha? Pero ganyan po talaga nangyayari. Only in the Philippines na hindi iimbestigahan ang malalapit na kamag-anak at malalapit na kaibigan. Kaya po tayo nagkakaproblema. Posibleng hindi yung asawa ang pumatay, posibleng hindi kamag-anak yung pumatay, hindi malapit na kaibigan, pero it will lead them to a person na hindi nila akalain. Posible po yan. Pero hindi dapat naaalis na unang iimbestigahan yung malalapit. Especially sa ganito. Alam eh. At pansinin ninyo ha, yung dumali walang takot. Alam niya may CCTV. Alam niya naka-live. So parang ang datingan nito, nagmamalaki. Nagmamalaki yung pumatay na posibleng malakas siya sa lugar, posibleng walang mag-ahabol sa kanya. Lahat po ng possibilities kailangan buksan. Hindi po pwede na, ito lang imbestigahan natin, ito lang hindi, lahat po yan bulat-latin. Una nga, pamilya. Pangalawa, bakit malakas ang loob? At alam kung saan pupunta. Alam na alam eh. Dire-diretso. Sabi dito ni Hi Alay 1060, bakit si Janice hindi inimbestigahan? Yan ang sinasabi po natin. Kaya po ako nananawagan kay Secretary Boying at si Secretary Abalos. Alam ko papasukin nila ito eh. Bago pa magsimula, ayoko muna silang husgahan. Ako, yan ang style ko eh. Malay naman natin natuto na sila doon sa maling pamamaraan na nagawa nila kay Bantag at kay Tebes. So, bigyan muna natin sila ng chance. Baka this time, maiayos na nila. Sana magandang investigasyon ang gagawin dito ng Secretary of Justice at saka ng SILG.
sana umikot ito sa forensic evidence. Eto na naman tayo ha. Again. Kaya nga gusto ko sabihin ito as early as now. Kamamatay lang kanina, sasabihin ko now. Wala po tayong papanigan. Ang papanigan po natin ebidensya. Pero ayaw po natin ng ebidensya na sabi-sabi. Sabi niya, sabi niya, sabi niya. Ang gusto nating ebidensya, forensic evidence. Yes, tinatanggap po ang sabi-sabi, ang tinatawag nilang eyewitness. Yes, tinatanggap po yan. Pero madaling i-fabricate ang eyewitness. Ang gusto natin, yung scientific evidence. Halimbawa, i-compare nila yung mukha sa CCTV, fingerprints, text messages, email, death threat, yung mga ganong klase na imposibleng magkamali. Unlike pagkasabi-sabi ng mga testigo sa ay siya yung pumatay, ay siya pumatay. Yung mga testigong yan, again wala pa tayong alam. Pero ini-establish ko na yung ground. Pinapatibay ko na yung ground. Para pag dumating ang investigasyon, hindi tayo mapagbintangan na meron tayong kinikilingan. Ang kikilingan natin dito, ebidensya. Ang sabi-sabi, ang pagtuturo pwedeng takutin. Pwedeng bigyan ng pera. Pwedeng gipitin. Kaya depende yan sa sitwasyon. Pero ang forensic evidence, kahit bali-baligtarin mo mundo, yun pa rin. Halimbawa, DNA. Ang DNA ng bawat isang tao magkakaiba. Kung meron sila makukuhang DNA, hindi po pwedeng yung DNA ng isang taga Metro Manila makukuha doon. Hindi. Naiintindihan nyo po kaya bakit pinipilit natin yung forensic evidence? Baka mamaya mapunta na naman tayo sa turuan. Sana lang po we request the Secretary of Justice and Secretary of SILG, sana ang ilabas po natin forensic scientific evidence. Bago tayo mag-case closed, we make sure hawak natin yung matitibay na scientifico at hindi turo-turo ng kung sino-sino. At sana naimbestigahan muna ang mga asawa. Again, hindi ko po binabastos yung asawa, okay? Yan po talaga ay normal na nangyayari. Lahat dapat ganun. Imbestigahan lahat. Lahat ng dapat baligtarin. Para makita kahit yung maliliit na fingerprints. Ganun po. Hindi po tayo, pupunta ka doon. Sa tingin mo, sino pumatay? Si Ka Ernie. Puntahan natin si Ka Ernie, case close. Sabi, nung tumutok, namukaan niya si Ka Ernie. Paano kung kasabwat yung tumutok? Ay yung natutukan? Hindi rin natin alam di ba? Maraming ganyan. True to life story. Yung tinutukan, again, hindi po natin pinagbibintangan. Pero ang sinasabi ko po rito, possibilities. Mamaya yung tinutukan, kasabwat. Nag-arte-arte lang. Kaya mahirap yung ganun. Isipin mo, magkukulong ka ng isang tao na ang ebidensya, marites. Only in the Philippines, nagkukulong tayo marites. Wag, naglaganap na ang marites. Dapat sinusugpo nga natin ang mga marites Huwag na natin ginagawang testigo pa. Walang kasabihing mabuti ang mga marites. Yun lang pakiusap natin. Scientific evidence. At sa akin ito,
Sana naman merong manindigan dito na, it's about time. Panglima na po ito.